Ano yung sex party scandal ang juicy, sabi ni Teddy Adarna. I have a different take on this, Sex video siya ni Bongbong at siya ni Lisa, di ba? So parang feeling ko naman, kasi if it happens within their bedroom, it happens hindi siya nachichipan ako sa issue. Oo, but scandalous. Mag-asawa sila. Kung gusto lang ipasok yung bote, di pa. Ako nachichipan ako sa issue, to be honest, na, girl, ako pa naman, I'm very exposed to a lot of sexual practices. Ako kasi, pagdating sa sexual practices, simple lang ang tanong ko, is it consensual? Is it between consenting adults? Oo. If yes, is it safe? Is it sane? Is it between consenting adults? Di wala na tayong pakialam doon. Parang, let's not be bedroom police. Even against our enemies. Ngayon, sabi nila hindi raw orgy. I don't really care. Parang, it doesn't matter. It doesn't matter. Ako good for them. They still have healthy sex lifestyle. How many of you don't have sex anymore? I don't really care. Parang, kahit mag-orgy sila dyan, whatever, pagdating sa sex, the only question there is it... Gumamit sila ng baseball bat, kahit gumamit sila ng... I mean, agree ako dun sa sinabi ni Sas, is it between two consenting adults? If it's between two consenting adults, edi okay. Ngayon, kung kunwari, okay lang rin ba yun kay Lisa? Edi kung okay lang kay Lisa, edi okay. That's their problem. Yeah, good for them. They're still having sex. How many of you don't have any sex anymore, even though you're in a long marriage? Period. Our enemies are human. So, if you think that your enemies are human, do they have sex? Yes. Do they enjoy sex? Yes. Does it matter how they do their sex? No, because baka hindi naman ako pinapasukan ng kung ano dyan. I'm not the one involved in their bedroom, so what does it matter to me? Ganun lang kasimple yun. Now, the real issue here are the decisions being made for the country. So stay on that note. Kasi si Digong had a healthy sex lifestyle. True. He had a lot of women. Diba? Bakit tayo biglang magiging prude pagdating sa sex? Because ang involved ay ang ating enemies. Doesn't make any sense. Oo. Kaya hindi ko pinapatulan yun. Ang daming nagtatanong sa akin dyan. Yung sex video or whatever, ganyan. Di okay. Okay, nagtsuktsakan sila, 'di ba? But ultimately, that's going to be a problem between Bongbong and Lisa, 'di ba? Kasi yun yung mga questions diyan sabi niyo orgy. Kung orgy siya, is it between consenting adults? Ganyan. Well, it's a lifestyle that I am not probably not undertake. Hindi ako magpa-participate sa ganun. Parang talaga ba ganyan. Pero ultimately, that's their sex life, 'di ba? Kanila yun 'di ba? Kanila yun So ngayon, kung okay lang sa kanila yung ganong lifestyle, edi okay sa kanila yung ganong lifestyle, ganyan. Yung kay Leila de Lima, di ba si Leila de Lima nagkaroon pa rin siya ng parang sex scandal, parang kumalat-kalat din, ganyan. Yung kay Leila de Lima kasi, ang issue kasi doon, adulterous yung dating niya doon Kasi nga, di ba, may asawa yung supposedly mga lovers niya, di ba? Nakakasuka kasi isipin yung sabi ni Jimo. Well, hindi ka naman kasali, di ba? Wag mong imagine na nakasali ka. Para hindi ka masuka. Ikaw ba kung yung sex life mo ba, ikwento mo sa amin, sigurado ka bang walang masusuka? Simple. I'm pretty sure pag kinuwento nyo yung sex life ninyo dito, may mga masusuka. Lalo na kung ipakita yung mga itsura nyo, pangakatawan ninyo. Bakit? Ano ba kayo, Brad Pitt? Bakit Angelina Jolie in their younger years? Diba? Ano ba kayo, porn star level ba yung ninyo? Kagandahan. Performance nyo. Correct. Oo. Ganun kasimple yun. Diba? Kayo ba pag kinunan kayo ng porn, sa tingin nyo walang masusuka? I'm pretty sure meron. Dahil hindi naman kayo mga porn stars. If you're not porn star level, bakla why would we watch it? Diba? Why would you watch it? Why would we be interested? Diba? Yes.
Di ba, ano ang pinapanood ninyong porn? Na pinapanood ninyong porn, yung nag-satisfy ng fantasy ninyo. Malamang, kung totoo yung sex video ng mag-asawa, malamang masusuka ka because it's not part your fantasy. Just in the same way, na kung ako, kunan ko yung sarili, kung kunan ko yung sarili ko, ano? Ang aking sarili ng aking, kung meron akong sex video, kunan ko yung sarili ko, ilabas ko sa mundo, I'm pretty sure marami masusuka. Dahil hindi ako part ng fantasy nila, mga bakla kayo ng tao. Oo. Hindi tong porn ang aking eksena. Okay? So, ako talaga, I think it's a distraction from the real issues. Oo. Mas interesado ako na siguro kung yung mga yung mga tipong, yun talagang stomach churning in terms of the lifestyle of the president that affects his ability to make proper decisions. Ganon. Sabi, they are wild. Sabi, they are wild, meaning related to drug addictions, I think. Girl, you don't need to have drug addiction in order to have wild sex. When you enjoy sex, you don't need drugs in order to have wild sex. Kasi if you need drugs in order to wild sex, I can imagine how boring your sex life is. So, something is you do not have healthy sex lifestyle, kaya parang kailangan mo na ini-induce ka ng chemically para so wala siyang causal structure na yung mga nag-wild sex lang, yung mga nagda-drugs. Hindi walang ganun, girl. Oh. Hindi siya cause and effect. Hindi siya cause and effect relationship. Bakla, aminin ninyo, yung unang sex ninyo sa unang yung jowa, talagang wild talaga yun. Sorry. Magkaiba tayo. Ay, iba ba yung sayo? Boring yung sayo? Boring, oo. Boring. Ako talaga wild. Hindi na kami nagdodrug eh. Girl, wild talaga. Hindi na kami nagdodrug eh kasi hello, bakit? Enough na ang teenage kalibugan. Oo. After nung first, siguro. Pero yung first, hindi. Parang di mo naman ay, yung first mo hindi. Ako talaga, my first jowa talaga. Alam yung ginagawa ko eh. Oo. Wild talaga kami noon. Wildness talaga yon. Kasi nga talagang, hindi kasi first jowa, tapos 17 ako, 16 siya. So parang alam mo yun, nasa height kayo ng kalibugan, ng bonggang-bongga. So talagang, alam mo yun, ito yung mga panahon na magkukwiki kayo, kung saan kayong abutan. Alam mo, mga ganyang level. Mga young, wild, and free, di ba? Yes. So kaya nga itong kay Lisa, sa kasi agree siya. Pag first, hindi talaga. Ay, yung sa'yo. Sa amin. Yung sa amin. Di ba? Yung mga sumunod na eksena, siguro. Pero yung first, hindi talaga. Oo. Oh, pero well, ako talaga my first was wild kasi talagang mahal na alam niyo parang we are so into each other. Intentional, oo. Kumbaga parang intentional kasi talaga yun, tsuktsakan yun noon. Oo, saka we are so into each other. Parang ganyan yung level. Talaga kasi I think it's because we were so in love at alam mo, we cannot parang we are so obsessed with each other. Ganyang level ang pagmamahalan namin nung panahon na yun. So, kasi may mga first love kasi na hindi gano'n na you're so obsessed with each other. Pero kami talaga nun, talagang all-consummating obsession, ganyang level. So I think na siguro si BBM saka si Lisa talagang malibog lang talaga sila noon pa. Kaya mahilig sila sa wild sex. May mga ganun naman talaga na talaga, you know, they enjoy sex with or without droge. Pwede kasi yun, girl, no? With or without, di ba? Kaya nga, sasabihan mo lang ako na, ay nag-wild sex sila, therefore sila ay nagdodroge. Hindi siya matibay na link. At saka yung parang hindi yan yung iskandalo na, di ba, yung parang hindi yun yung iskandalo that I will question the prudence of the entire BBM administration. It's their sex. It happens within their bedroom. So let
let's give that to them. Eh, di kung ang trip nila, gano'n. Kung trip nila, orgy, kung trip nila, ano-ano, trip nila, magpasok ng batuta sa wet packs, di ba? Di ba pinag-usapan niya natin? Di ba pinag-usapan nga natin noon, yung kay PRRD, na yung mga nakakadukit niya ng mga bilat, nagkukwento. Talaga ba? Meron kang nakausap? Oo, girl. Oo. May mga nagkukwento, ganyan. Kaya nga sabi ko, in fairness, kaya kita mo diba kay PRD, sa dami-dami naging babae ni PRD, walang lumabas na babae na galit sa kanya, na minaltrato niya. Kasi si iba daw talaga si PRD maging jowa. Oo. Diba? Kasi si PRD daw talaga yung tipong ma-o-obsess sa'yo, ganyan. Ay, di ba si Oo, di ba si Ted Filon? Di ba si Ted Filon may good reviews din yan kay Rosana Roses? Yes. So si PRD yung tipong gagala. Alam mo, si PRD daw yung tipong gagalangin kat babastusin at the same time. Oo. Kaya yung kaya lahat ng naging babae ni PRRD satisfied kasi ang trato sa kanila parang prinsesa, ganyan. Prinsesa at talagang prinsesa at sex doll, ganyan. So parang perfect combination. Alam mo yung kailangan sa itrato prinsesa, itatrato silang prinsesa. Kung bastusan na, wala nang galangan sa kama, ganon. 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 Ayun nga, kaya nga, si Jordan Peterson, di ba sabi niya, ano raw yung parang formula sa isang masayang pagsasama. Ano ba sabi niya? Tanungin mo ko, Sas, ano yung sinabi niya? Alam ko parang alam ko yung sabi, have a lot of sex. Hard, rough sex. Hindi lang lots of sex, hard, rough sex. Alam mo si Jordan Peterson, nung tumanda siya, gumwapo siya. Kasi nung bagets siya, sabi ko, hindi siya gwapo nung bagets. Pero nung ngayon, sabi ko, ang gwapo ngayon ni Jordan Peterson. Well, I agree. Hard, rough sex. Well, I agree with the hard, rough sex. Kasi, it's a good tension releasing moment. Yes. So, every time na after every hard rough sex, you feel so relaxed. True. Totoo. So, anyway, yun ang parang hindi, bakit pag si PRRD may daddy factor, pag si BBM naalala ko, nagdudugo ang gilagid, so kadiri, mukhang mabantot. Well, ayun. Sabi ni, treat me like a princess, me like a porn star. Try nyo na bang sa taas ng coconut tree? Wala naman, ang extreme naman ito ni Kwangol. Ay. Wala, simple lang ako, vanilla char. Char. Di kaya ka-join din si Lisa sa eksena ni Didi. But anyway, yung mga nagtatanong sa akin about yung sa sex tape, ganyan. Tignan niyo naalala niyo yung iskandalo ni Senior, si Ferdinand Marcos Sr. at saka si Davy Beams. Di ba yung meron silang parang yung nag-uungulan na nagchuchuksyakan sila ganyan. Tapos nilabas rin yun nung time na mataas na rin yung criticism kay Ferdinand Marcos Sr. But it didn't really sorry. Yung Davy Beams pala, earlier part ng presidency ni Davy Beams and Marcos. Ayun, 1970 lumabas. 1916 na mga ganun nga tayo. Parang mga earlier part ng presidency pa ni Ferdinand Marcos. Ayun, so parang ultimately yung issue is going to be between Imelda, Davy Beams and Marcos Sr. 'Di ba? So parang ultimate, hindi siya something na at least ako parang hindi ko naman hindi prudent na pakialaman pa yun, 'di ba? Kasi lahat naman tayo nakikipagtsuktsakan eh. Lahat naman tayo
ayun lang. So the Father's Playbook din ginawa nila, sabi ni Eugene. I don't know. Siguro. Kasi kung gusto mo naman talaga ng scandal, I'm pretty sure makakahanap ko naman talaga ng scandal dyan. Ganon. So, parang hindi, ako tingin ko hindi yan yung main event. Hindi yan yung dapat i-focus. Ang dapat i-focus yung mga bad decisions talaga. Ang dapat i-highlight yung bumababa nating mga metrics pagdating sa mga economic metrics natin. Nagsisipagbagsakan na. 'Di ba? Yung investigation sa flood control project na walang pinupuntahan, ganon. Kasi kagaya niyan, yung sa flood control project, ako gusto kong abangan, how far is the yellow pinks and the anti-Marcos, the anti-Marcos crowd, how far will they stay confident dun sa mga investigation na ginagawa dyan sa flood control? Kasi, talaga naniniwala kayo na itong investigation na to, meron tong mangyayari. Ang ginagawa lang naman ng investigation na to is to take down all their political rivals. Diba? So how can they say that there is really how can you say that there is really a legitimate investigation sa mga flood control project? Hanggat yung investigation ay hindi po pwedeng makarating sa Pangulo. Walang yan. Walang bearing yan. Ayun. So I think mas dapat nandun lahat yung boses natin. Dapat dun tayo sa side na yun maingay nako, yung pag kinabukasan, Miss Joey, masakit ang balakang, ganun ba? Ikaw maglakad sa Ems Horton, ayan. Correct, yan daw yung nakakapagpatagal ng relasyon. Ayun.